Go. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Good morning guys. Day 4 ng Hanoi Sapa trip. Nasa Sapa pa rin tayo ngayon. Sa Alpine Coaster lang ako mamayang hapon for this morning. Breakfast lang ako dito sa hotel. Tapos pahinga kasi ang sakit pa ng binti ko kakaakyat ng mga hagdan kahapon sa Pansipan. Ang daming hagdan kasi. Ngayon ramdam na ramdam ko yung sakit ng binti ko. Chill day ko lang tong araw na to. Which is yun lang din naman yung nasa itinerary ko. Tapos wala, isusulitin ko lang tong hotel. Check out ako ng maaga dito mga 11 para makapaglakad-lakad ako sa labas bago pumunta ng Alpine Coaster. And then 4 o'clock susunduin na ako dito noong bus papuntang Sapa. Yun, so gano'n lang muna. Pakita ko pala sa inyo yung itsura nitong veranda sa Vietri King ngayong umaga. Parang umuulan. Wow. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Oh my God. Parang ako nasa postcard. Okay. Sige, see you in a bit. Kaya tayo breakfast. Hello. B2. Sorry, I forgot. Maybe give me later. Okay. B2, yes. Okay, let's eat. Medyo konti lang yung choices nila, pero mukhang okay. Kumuha ko itong parang tempura, sausage, may tofu, parang braised pork, tapos noodles. Wala silang kanin. Sa Pilipinas lang uso ata ang kanin eh. Mas meron din ako nito, omelette, nagpaluto ako. Mamaya, tikman ko yung pho. Kung okay yung luto nila ng pho. Okay, kain muna ako. Guys, ang sarap ng food nila dito. Hindi ko in-expect. Akala ko parang regular lang siya na pagkain na walang lasa, ganyan. Kasi usually ganun naman sa mga hotel, di ba? Pero dito masarap. May nakain ako kanina, parang tempura. Pero hindi siya tempura kasi may parang siyang relleno na tempura. Ang sarap. I love it. I love it. Okay, kain man tayo. Guys, may kanin pala. Hindi ko lang nakita kanina. Yan. Siguro bagong refill nila yan. Kasi kanina wala yan eh. Ito yung itsura ng kainan. Yan tao. Ang ganda. Wow! Guys, pinili ko yung fancy pan coffee dito sa Vietri King. Akala ko coffee siya. Parang dessert. May leche flan sa ibabaw, tapos puro foam. Tapos may mga sago pa. Medyo pihikan pa naman ako sa pagkain. Ano kaya lasa ito? Hindi siya leche flan. Hindi ko alam kung ano to. Dapat ba hinahalo to sa kape? Baka dapat kinahalo. Masarap naman, di naman nakakadiri yung lasa. Tikman natin yung coffee. Lasang Milo.
Alam niyo yung Milo Dinosaur? Ganun yung lasa niya. Papunta tayo ng Alpine Coaster. Saglit lang siguro tayo doon, tapos diretso tayo sa sulo. Isa talaga sa mga major concerns dito is yung communication. Kasi hindi sila masyadong nakakaintindi ng ibang lengguwahe. Local lang talaga yung maintindihan nila. Kaya mahirap makipag-usap, mahirap mag-reach out, mahirap magtanong kasi mas tinatend nila na wag na lang sumagot or wag na lang magsalita. Kaya sobrang useful ng translate. Hello, dito tayo sa Alpine Coaster. Iyan siya. Mahaba pala. Kala ko maikli lang. So, marami construction sa gilid. So yun yung pinakabilihan ng ticket. And then may mga photo booth dito at saka kainan. Toilet nandun din. Meron din palang mga locker rooms dito. So kung may dala kayong mga bags, pwede kayo mag-rent ng locker. Yan, may coffee shop. Itsura pala niya sa taas. Pwede ka dito bumili ng ticket, pero ako kasi sa Klook na ako bumili ng ticket kasi may discount. Gamitin niyo yung Klook code Raymond Klook para may discount kayo, di ba? And then medyo malayo sa city tong Alpine Coaster. Bro, mga roughly 15 minutes, 10 to 15 minutes sa travel time. And parang ano siya, sa taas siya ng bundok. So hindi ko alam kung may makukuha akong Grab mamaya. Pero yung sinakyan kong Grab na papunta dito, nag-offer siya na susunduin na lang daw niya ako. Pero parang ayokong kagatin kasi baka mamaya tagain niya ako sa presyo. Daw metro naman daw ang magiging basis ng biyahe. Yun, bala na. Pero I'll try na mag-Grab muna pag wala at saka ko siya yung message. Sakay na tayo. Game? Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Woo! Woo! Oh my god. Ah. 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 Oh god. Ah. Tama. Dyan ang haba pa. Anong puta. Oh god. Oh god. God. Oh. Nakakapagod. Naubos ang hininga ko. Oh God. God, gamit na gamit ko yung pangalan mo, God. Okay, akyat na tayo. Thank you, Lord, for guiding me. Please pay attention to prepare an automatic camera for you. Thank you. May picture. Tapos na. Pero ayoko nang ulitin kasi
Nahilo ko. Oh my God. Pero masaya. One of the best experience. Pero mas gusto ko yung yung rainbow slide kaysa dito. Kasi parang ewan ko, basta. Pero must try din to. Para sa mga adventure seekers. Ako nag-enjoy naman ako. Mas nagustuhan ko lang yung rainbow slide. Kasi mas maikli. Alam nyo ba, hindi ako masyadong nagsasakay ng mga rides. Kasi duwag ako sa mga ganito. Pero it's worth trying. Masaya pala. Thank you. Yung second time mo, 50% off, 200,000 daw yung isang ikot. So yung second try, 100,000 na lang. Pero pag bumili ka after mong mag-ride, mawawala na yung discount mo. Pag nandun ka sa ticket booth, sure ka na magdalawang ulit ka, bumili ka ng isa pang ticket. Ay, hiningal ako. Bumili ka ng isang ticket para naka 50% off yung second ride mo. Sa Alpine Coaster, guys, meron yung picture na binibenta after mo sumakay ng ride. Kinuha ko yung dalawa. So ito itsura. Ito yung mas takot. Ayan. Ito yung sa simula eh. Akala ko kumikidlat lang kanina. Yung pala may picture. Tapos ito yung sa bandang dulo na aftermath. Oops. So yan. Okay naman yung experience. Gusto ko pang ulitin kaso parang nakakahilo. Nahilo ako. Baka ako lang yun. Anyway, punta tayo sa swing. Tapos balik tayo sa BTK, sa Viet King para ipipick up tayo doon ng ating bus papalik ng Hanoi. Okay? See you in a while. Bye-bye. Dito tayo sa swing. Yan, swing. Medyo makulimlim yung panahon. So, sana wag akong abutin ng ulan dito. Pasok na tayo. Parang free entrance siya. Pumigil sa akin pumasok. Explore natin. Picture ba ako? Dito yung may Rainbow Bridge ulit na isa eh. May kamay din. Para di siyang Moana pero mas lumang version to. May swing. Yun yung Rainbow Bridge, parang maliit lang siya. Mas maliit siya kumpara sa Moana. Ay, sa Moana. Kaysa sa ano. Ah! Okay, how much? Only go inside this line 120. Oh, 150. okay. Okay, hindi pala siya free entrance. Eh, kasi nung wala tao kanina. How much? Here's slide. Mm-hmm. Slide 120. Slide M electric cord 150. Just this one and the photos. Yeah, on 150. 150 plus this in the slide. Slide limited electric cord 20 minutes. Yeah, okay. Yes. So I'll pay 150 for 150 on. all. Yeah, Okay. on. Here. Okay. No 50. Okay. Thank you. Ticket. Ah, okay. Thank you. May free water din. 150,000 daw. Mamaya tayo mag-picture, mag-slide muna tayo. Para matapos na ang Kalbaryo. Kasi baka umulan mamaya eh. Hindi natin magawa mag-slide. Ang mga photo spots. Ayoko dyan. Baka malaglag ako. Meron din ng electric car. Kaso wala ako sa mag-electric car. Parang hindi naman siya masyadong enjoyable. At ang liit ng upuan. So wag na lang. Yan, slide na tayo. Yun yung drone.
Okay. Yun. So, itong swing, side trip lang talaga siya. Kasi, para siyang miniature version ng Moana. Tapos, meron ding slide na parang yung sa By the Song. Kaso, hindi siya masyadong mataas. Kung less adventurous ka, dito ka pumunta kasi sobrang tame ng mga pwede mong gawin dito. Kahit yung mga photo spaces, hindi rin masyadong ganap na ganap. So, yan. May isa dyan. So, yan siya. Pero kung hindi kayo makakapunta ng Moana at gusto nyo pa rin ma-experience yung mga ganito mga photoshoots, punta kayo dito sa swing. But there are better options. Ang entrance dito ay 150,000 dong. May free na yun, unlimited slides kung kahit mag-slide ka up to Sawa. At saka yung electric car. And then, ang maganda dito, may kumukuha ng drone dun sa slide mo. Kaso may bayad, 100,000 dong yon kada isang video. Kumuha ako ng video, ipopost ko na lang later. Ay, so kung iwan yung bag ko. Yun, naiwan ko pala doon yung bag ko. So, pabalik na tayo sa hotel ngayon para doon na natin antayin yung bus pabalik ng Hanoi. Okay? Bye-bye! Medyo maaga pa. So, mag-ikot lang tayo sa city center. Kasi nakita ko yung Stone Church. Punta lang natin. Dito lang pala yung sa gitna ng... Yun siya. Hindi ako nakapag-ikot-ikot dito eh. Yung mga ATMs na rin dito. Yun. So kung nabitin kayo sa cash nyo, which I doubt, kung mag-withdraw kayo ng 10,000 pesos, equivalent yun sa almost 4.5 million daw. Kung 5 days kayo dito, naku, mahirapan kayo ubusin. Yung sa akin kasi ngayon parang pinipilit ko nilang ubusin kung ano lang mga pinagbibili ko. Yung picture, dalawa yung binili kong picture. Hindi ko naman kailangan parehas. Ang weird ng mga churches nila kasi mga sarado. At saka yung vibes dito, ang lakas ng mga Baguio vibes. Hindi siya masyadong malamig. Ngayon medyo malamig siya ngayon kumpara kahapon na sobrang init talaga. Ngayon tama lang yung panahon. Ito yung Stone Church. May mga nag-photoshoot ng mga nag-tour siguro. Marami pang mga kainan dito. Anyway, sige, bye-bye. Dito tayo sa van. Magsusundo pa ng mga ibang pasahero. Then, alis na kami. 5 o'clock yung target time na alis namin sa office nila. So, we're off to Hanoi. Nandito na kami sa sleeper bus. Mas malaki to kaysa sa sinakyan ko papuntang Sapa. Kasi dito, mas maraming yan. Mas malawak siya kumpara doon sa dati. Yung dati kasi nakaganyan lang. In 5 hours na sa Hanoi na ulit. See you. Bye-bye. Hello guys, so we're finally back in Hanoi and nandito na tayo sa hotel room natin. Balik lang tayo sa Hanoi La Castella Hotel and tingnan niyo yung room ko. Room tour ko kayo. This is the Premier Suite. Mas mahal lang to ng konti doon sa una kong room. This is nasa 2,450 per night. Tapos, yan, same lang naman yung laman ng room. Bed nila, queen size bed. Kaya ito yung pinili ko. Kasi sabi ko, last day na rin naman dito. Gusto ko maganda. So, pinili ko may balcony. Yan o. So, medyo steep yung balcony nila. Yung lakaran yan lang. At least meron, diba? So, okay na. Bali, ang plano ko ngayon, nag-order lang ako ng Grab para makapag-dinner ako. It's already 11:50 p.m. Magwa-wash up, maliligo. Tapos, pahinga na. Kailangan ko gumising na maaga bukas. Dapat 7 o'clock nakapag-breakfast na ako kasi 9 a.m. ang start ng food tour. Hindi ko pa sigurado kung saan yung meetup point. Hindi ko pa na-check sa Google Maps.
Yun, na-excite ako sa food tour kasi pupunta kami sa train street. Basta yung sa may train. Tapos doon kayo sa gilid kakain kayo. Tapos kasama na rin doon yung mga food doon sa food tour na kinuha ko. May egg coffee na rin. Kaya hindi ako masyadong nag-aapura na maganap ng egg coffee kasi kasama siya sa food tour bukas. At hindi rin ako nag-aapurang pumunta doon sa train street na yon kasi nga kasama rin siya sa food tour bukas. All in na siya. Nabook ko yun sa Klook. Lagay ko lang dito yung picture niya. Gamitin niyo yung promo code ko, Jeraymond Klook, para may discount kayo sa upon checkout. So, update ko kayo bukas for our last day, day 5, sa Hanoi and Sapa, Vietnam trip ko. Okay? Bye-bye! Good morning! And off to our last day here in Hanoi. Mamaya na yung flight natin. For our last day, dito tayo kagabi nag-check-in sa Hanoi La Castelle Hotel. Ulit. Bakit? Kasi pwede ko iwan yung luggage ko dito, di ba? Galing ako Sapa. So, iniwan ko dito yung malaki kong luggage, yung blue, para hindi ko na masyadong bitbitin sa bus. Ito lang maliit ang dinala ko. Laman lang ng mga damit, kaya kung mag-iwan kayo ng luggage, be sure na walang importanteng bagay na may iwan doon. Okay, so iniwan ko for 2 days, tapos bumalik ako dito kagabi. Yun, safe naman siya, wala naman naging problema. At saka, yun, ito, maganda yung room. May room review naman akong ginawa. But anyway, our itinerary for today, food tour lang tayo. Ang sabi sa Klook kasi, 10 a.m. to 6 p.m. daw yun. Kaso, nung ka-message ko yung magpo-food tour, 3.5 hours lang daw yung run ng activity. So, na-move kami ng maaga, 9 a.m. Actually, 8:30 na ngayon. Maglalakad na ako papunta doon. Siguro, pag nakauwi ako ng maaga, try pala ako mag-ikot-ikot, bibili ako ng mga pasalubong, tapos alis ako ng mga 7 or 8 p.m. Okay? So, update ko kayo sa food tour ko mamaya. See ya! Ito pala yung view from my balcony. May balcony itong room. Diba? Fit check pala muna tayo bago umalis. Naka-collar sa itaas. Pagdating sa baba, rubber shoes. Sabi nila, marami daw pickpockets dito sa Vietnam. Pero 5 days ko dito, naka-backpack ako. Tapos yung bulsa ko, lagi namang may laman. Wala naman nangyayari sa akin. I think sa lahat naman ng lugar, maraming mga pickpockets. Kailangan mo lang talaga mag-ingat. Kung hindi ka maingat, mananakawan ka talaga. Hingal na mi. Buti na malapit tayo sa food tour. So the thing outside is like a, It's kind of gelatinous a little bit. I'm guessing. I forget the name, but it's really good. Yeah, because in my country we have many type roll, Yeah. hundreds type roll. What is the real thing is really hard. I've had spring rolls too. Yeah. This thing I can't. So ito na yun. Ito na pala yun. So this is the train street. Yeah, so later when the train's coming, you will see that it's gonna be around here. It's really here. Now, I think you guys should try the Hanoi doing. Yeah. We have to sit outside, Okay. like a local. Sure. We need to order a half a bánh mì. First, you have to wait for the next food. What you want to eat the whole thing? Half. But if you want to eat more, then tell me. I order more. Okay. I think Just we should try half. first. Yeah. Okay. Sorry, what's your name again? Mason. Mason. Yeah. Can I include you in my vlog? Yeah. Okay. Hello. Let's make it by myself. It's really spicy. Okay. But it's really good. Banh mi naman yung next.
crispy pork better than what's the best? Then, mas masarap daw pag spicy. Pero kasi ang init. So, mag-spicy pa kami. Ewan ko lang. Bahala na. I mean, we have made now. What's the name of the? Have a seat. Hello. Yeah, a lot of restaurants like this is the old water. So right now, based on you're currently on the university, you're studying. Saw this in the It's a bit different. I saw this in but it's the cooking class, the Maya kitchen. So yeah, I just noticed that this is the exact one. Do you add anything to it? So normally, if you want to like make it much more spicy, you can do the homemade chilies on the side. Okay. The pho that I ate has lots of soup. Is that a different one? Really different. Yeah. So in my country, we have a traditional habit. So right now, normally people follow that. Eat that in the morning. People eat like a king. Yeah. We eat a lot of food in the morning. But for lunch, we eat like a princess. Just a little bit. And But this and that kind of pho, they are just the same. They're both pho. yeah, they're both. Yeah. So in the morning, we will eat first with soup in the morning. Because we believe that with a big bowl of soup and like a big broth, it will be much more suitable for the morning. Mm-hmm. But this one will be much more suitable for lunch. Because it have like not so much hot. Yeah. It's really So this is the last meal we have today. This one is bún chả. Mm-hmm. So we will dip the noodle inside the fish sauce. Do I need to dip that? Where's the fish? This so is we the dip fish. the noodle inside the fish Yeah. sauce. and So we- this is a fish sauce. Fish sauce. So I thought was broth. No. Fish sauce. Okay. They mix the fish sauce with some special ingredient together. Mm. It's really tasty. Oh. Okay, so 3 and coffee, right? Yeah. Up and down. Mix it, yeah. Because the coffee is on the bottom, so we have to mix it. So the egg is Say hi. Say Hi. Okay guys, so we're back here at the hotel. Anong oras pa lang? 1:47 pa lang, ang aga natapos ng tour. Nakapamili na rin ako ng mga pangano ko ng pampasalubong. Pawis na pawis ako, grabe. So sa pasalubong ang nagastos ko, siguro roughly nasa 2 million to. 1.8 million dong. Mga sa 4,000 pesos. Puro kape yung binamili ko. Tapos dun lang talaga nagmahal sa scarf, kasi silk scarf. I think napamahal ako doon kasi yung nabilhan ko parang akala ko mura. Tapos nung nagtingin ako sa ibang store, mahal pala. Ang pinresyo niya sa akin, 350,000 dong per piece. So 3 piraso yung bili ko, 1,050,000 dong. Discount niya, ginawa niyang 1 million na lang. Pero may transaction fee din na 50 dong pagka card yung ginamit mo. So, yun, 1,050,000 dong pa rin yung nagastos ko, di ba? Tapos yung mga kape, siguro mga nasa 800,000 dong. Ilang boxes yun? Parang basta madami. Parang 10 boxes ata of coffee yun at tig 12 yung laman. Yun na lang yung papasalubong ko kasi ang hirap maghanap, mainit. Tapos yung palang sa pamangkin ko kay Pia, binigyan ko siya ng isang damit at saka isang spoon and fork na Disney. So mga nasa 300 to 500 dong siguro yun. Hindi ko na na-note. So,
Ang nagastos ko for pasalubong siguro mga nasa 2.2 million. Dong, roughly 5,000 pesos. Diba? Ang mura at ano pa yon, hindi pa ako masyadong naging maingat sa pagbili. Sa kung ano lang mga pinagdadampot kong kape, madami talaga. Total pocket money ko, kasama na yung mga pinambili ko ng pasalubong, mga pamasahe siguro, more or less nasa 15,000 pesos. No, ganun siya kamura. May natitira pa akong 200 dong sa wallet ko. Hindi ko pa nagagastos. Baka sa airport ko na lang mamaya gastusin. Okay, so for now, papahinga na lang muna tayo. Tutulog, iniisip ko magpa-food spa pero sabi ko parang Pilipinas na lang ako magpapa-food spa. Okay, see you and yun, goodbye Hanoi, Vietnam. Okay guys. Anyway, this is my last day in Hanoi, Vietnam and I just would like to share yung mga key takeaways ko before I leave Hanoi. First key takeaway ko, as a solo traveler, Hanoi, Vietnam, and Sapa, para sa mga napapanood natin sa social media. Sinasabi kasi nila maraming mga pickpockets daw dito, marami daw magnanakaw, kailangan mo daw talagang sobrang ingatan yung mga gamit ko. Pero kasi for the past 5 days that I've been here, hindi ako naka-experience, hindi rin ako masyadong nag-iingat sa mga gamit ko kasi naka-backpack lang ako kung makikita nyo sa mga videos ko. Tapos, meron akong sling bag, yung phones ko nasa bulsa ko, and wala naman ako na-experience na ganun. Though, hindi natin maalis na baka may nangyayari talaga mga ganun. No? Pero it's not really that harsh kumpara doon sa mga napapanood natin sa social media. All countries naman na pupuntahan mo, kailangan talaga maging maingat ka. So same here sa Hanoi at saka sa Sapa, para hindi ka madukutan, syempre mag-iingat ka, ingatan mo yung mga gamit mo. Hindi siya talamak. Second, ang food dito, I really had low expectations sa food kasi hindi naman ako mahilig sa mga gulay-gulay. I'm a meat person. Pero nung nakatikim ako ng mga food na dito, actually lang araw na akong hindi nagra-rice. Since first day lang ako nag-rice sa Jollibee pa. The rest, puro pho, banh mi, tinapay, noodles. Puro ganun lang yung kinakain ko pero grabe, sobrang solve na solve ako. First time travelers, sobrang safe at must try talaga yung pho nila. Subukan nyo yung soup-based pho, pero mas nagustuhan ko yung dry pho. Then, try nyo rin yung bun cha. Yun, must try talaga ang bun cha. Para siyang grilled na meatballs. Tapos, may broth siya. Meron ding parang, basta para siyang noodles na puti. Hindi siya glass noodles, hindi rin siya vermicelli. Iba siya. So, yun, masarap. Tapos yung broth niya, hindi siya yung sabaw lang. Ano, parang, ang tawag nila, fish sauce na may timpla. Sarap, perfect. Sobrang sarap. Tapos, okay din yung banh mi nila. Siyempre, huwag niyong kakalimutan yun. Basta yun yung top 3 na kailangan. Yung egg coffee, hindi ko masyadong nagustuhan. To be honest. Hindi ko rin naman siya inayawan. Lasang-lasa ko kasi yung itlog na hilaw. So, medyo malansa. Kahit mainit yung coffee ko, hindi natanggal yung lansa ng itlog. So, baka hindi ko na siya ulitin. Pero hindi naman siya pangit ang lasa. No? So, hindi ko lang siguro type. Must try pa rin for the first timers. Yung Jollibee dito, mas masarap yung Jollibee natin except for the chicken. Be more adventurous when eating outside. Kasi ako, nung una, medyo nag-aalinlangan ako kumain sa labas. Laging order ako sa Grab kasi natatakot ako baka mamaya magkaroon ako ng upset stomach, masira yung buong bakasyon ko. But then, nung nakapag-try ako ng mga pagkain sa labas, sa mga street vendors, mas sarap sila at saka malinis talaga yung pagkakaluto nila. Kaya don't be afraid to be adventurous when it comes to eating dito sa Hanoi, Vietnam. Marami kayong makakain na masarap talaga. Money. Ako, ang nagastos ko dito for the pocket money, roughly nasa 15,000 pesos. Sobrang luwag ko pa sa pera. Kasi yung mga in-order ko pagkain talagang madadami or in fact pwede namang paunti-unti lang. Kasi minsan nag-overthink ako baka mamaya magutom ako dito sa hotel, ganyan. So natitira lang yung iba. So inuwi ko na lang din. Tapos yung mga pasalubong ko, puro kape. No, marami na ako nabili nun. Kung mag-isa ka lang at hindi ka naman mamimili ng masyadong pasalubong, kasya siguro ang 10,000 pesos. Kung hindi ka naman masyadong maarte sa pagkain, kasya na yung 10,000. Pamasahe ko nandun na rin, di ba? One of my main challenges dito yung communication. Kasi Vietnamese people know very little English talaga. Hindi lang sila nahihirapang magsalita, nahihirapan din silang umintindi ng English. Kaya very helpful ang Google Translate or any language translating app talaga. Pagkasakay kayo ng taxi, ready nyo palagi yung Google Translate nyo. Yung driver nyo, minsan sila na rin yung nag-prepare nun pagka may gusto silang tanungin sa'yo. Make sure na you will be very clear when addressing your
concerns or communicating with people. Kasi minsan, they tend to misunderstand yung sinasabi mo. So, imbis na nakukuha mo kung ano yung gusto mo, minsan iba yung binibigay nila sa'yo. Be more clear when it comes to communicating with them. Use Google Translate app kung hindi pa nila magets. Apparently, nagsisimula pa lang talaga silang matutong mag-English dito. And actually, I find it a good thing kasi na stay intact nila yung kanilang culture at language. Sabi ko, well, okay, kung hindi sila nakapag-English, okay lang kasi at least yung kultura nila talagang ramdam na ramdam mo. Mag-iingat lang kayo pag nag-grab kayo kasi minsan automatic si Grab, kahit mag-isa ka lang, yung ibubuk niyang Grab sa'yo ay say for 6 seaters, so mas mapapamahal ka. May nangyari sa akin ganun, one instance. So, hindi ko na nabawi, pero yaman na okay lang. For Hanoi, maraming mapupuntahan talaga dito. Mas maganda kung i-explore mo ang Hanoi on a very chill and relaxing mood. Yung hindi ka nagmamadali, kasi mas may enjoy mo yung lugar, mas may enjoy mo yung kultura. Ako kasi medyo jam-pack yung itinerary ko, kaya medyo nakulangan ako sa araw ng pagstay ko dito. Kasi pili ko nagmamadali ako palagi. Same with Sapa. Baka kailanganin mo ng at least siguro mga 2 to 3 days para ma-explore yung area. Marami ka pang mapupuntahan doon. Ako hindi ko napuntahan yung Glass Bridge. Yung Fancy Pan napuntahan ko yung pinakatok-tok. So, hindi na ako nakapag-stay kasi biglang umulan. Sa Hanoi, malapit lang ang Ninh, Halong Bay, hindi ko pa napuntahan yun kasi kulang na tayo sa time. All in all, my Vietnam travel is sobrang sulit, sobrang saya, and I can't wait to go back. Sana in a few months time makabalik ulit ako dito para mapunta ko yung mga hindi ko napuntahan. At saka mga tao dito, naku, sobrang polite nila, sobrang approachable. Yung reception namin dito sa Hanoi La Castella ay talagang alagang-alaga kaming mga nag-stay dito. Bababa lang ako doon, may kukunin, kakausapin niya pa ako, kwentuhan niya pa ako. Vietnamese people are very nice people. Kung first time mo dito at solo traveler ka, go, wag ka nang magdalawang isip pa, pumunta ka dito. This is a very safe and very enjoyable country and very fun to explore. So there, those are just some of my key takeaways. Take it with a grain of salt kasi pwedeng lahat iba-iba maging experience sa mga lugar na pupunta natin. Pero ako, I had a really good experience dito sa Hanoi, Vietnam. I can't wait to go back. Sadly, mamaya uwi na ako. And please watch out for my YouTube video. Ito yung magiging first ever YouTube vlog ko. And doon ilalagay ko yung from day 0 to day 5 ko. How it went, how it became possible for me to do that as a solo traveler. So guys, alsa tayo. We're going to the airport. I would like to thank you all for watching the whole video. And hopefully may mga nakuha kayong mga information na pwede nyo magamit sa plano nyong pag-visit sa Hanoi at saka sa Sapa. Abangan nyo yung susunod kong mga travels. Meron na ako nakaslot for October and December, November to December. Ipopost ko rin yun dito sa YouTube channel ko at saka sa aking TikTok account. So, Jeraymond Travels. May Facebook account din ako, that's Jeraymond Travels din. So, follow nyo na lang yon for updates on my whereabouts. Okay? Can't wait to share to you my future travels. Okay? Bye-bye!